May mga nakakatakot na balita na po pwedeng makaapekto sa ating immigration process. Pag-usapan po natin yan sa video ito. Magandang araw, ako po si Tots, the Accidental OFW, at simulan na agad natin. Nitong mga nakaraang buwan, nagkaroon po ng balita tungkol doon sa mga human trafficking na mga nagiging biktima yung mga Southeast Asian citizens doon sa human trafficking sa ibang mga bansa dito sa Southeast Asia din. At ang ginagawa sa kanila ay pwedeng iniyayahan bilang trabahador or o-offeran ng job offer or sa pilitan na kukuhanin at magiging biktima ng mga sindikatong ito. So mahalaga na maging aware tayo doon sa balita na ito dahil kung akala natin ito ay isa lang na piraso ng balita na pwedeng hindi mangyari sa atin, kahit na actual hindi mangyayari sa atin, maapektuhan po nito yung ating immigration process at maapektuhan nito yung pagsasala ng mga tao doon sa immigration. Kaya, unang tip natin kailangan ay maging maingat tayo at maging aware tayo dito sa nangyayari sa mga balitang ito. So, pangalawa na kailangan na tandaan natin is kung ikaw ay magkakaroon ng trabaho sa social media, kung ikaw ay inofera ng kontrata sa social media, kung ikaw ay inofera ng posisyon sa isa o dalawang bansa dito sa mga balitang ito, gamit ay social media or online in general, mag-ingat ka dahil most likely ito ay scam. So, ang nangyayari is gagawin na parang legitimate yung pag-o-offer sa iyo ng posisyon at doon sa pagtatrabaho mo, pero ang gagawin is papalabasin ka sa Pilipinas bilang turista at kung nandoon ka na sa bansa na pupuntahan mo, hindi ka nila bibigyan ng work visa, bagkus ang nangyayari is mapupunta ka doon sa illegal na transaction or illegal na trabaho na yun at wala kang control dahil kukuhanin nila yung passport mo at papagawin ka nila ng mga bagay na mga illegal. At dahil wala sa yung passport mo, hindi mo naiintindihan yung language nila is mahihirapan ka na makalabas or makaalis doon sa lugar na iyon. So, tandaan po natin na yung pag-o-offer sa atin ng mga trabaho sa social media, kahit po gaano kataas yung sweldo at alam ko na kahit gaano kahirap ngayon sa Pilipinas na maghanap ng trabaho, hindi po garantiya na kung ikaw ay makakaroon ng trabaho sa social media, ito po ay tama, ito po ay totoo, most likely ito po ay scam. So, related dito sa balita na to, kailangan pinaka-safe pa din, pinaka-mabusisi at pinakaligtas na paraan kung gusto mong magtrabaho sa ibang bansa ay dumaan ka sa agency. Alam ko na yung mga ibang tao ayaw nilang dumaan sa agency dahil napakaraming hinihingi, napakaraming proseso, napakaraming pila, napakaraming po pwedeng gawin at syempre yung iba ay mayroong gastos na kaakibat doon sa pupunta ng agency. Pero, kung yung totoong gusto mo, hinahangad mo talaga na magtrabaho sa ibang bansa, pagsakripisyuhan mo yung mga proseso at konting gastos doon sa agency. Opo, sinabi ko na konting gastos dahil kung matatapos mo yung proseso sa agency at makakalipad ka ng totoong trabaho sa ibang bansa, ikaw po ay makakaipon at kung makakaipon ka doon sa pambayad mo doon sa agency, sisimulan mo na yung pag-iipon para sa kinabukasan ng pamilya mo. Kung hindi ka dadaan ng agency at ikaw ay nagkaroon ng trabaho online, baka mamaya pag nandoon ka na sa bansa na yun, hindi makakaalis, hindi ka pa paprotektahan ng Pilipinas dahil wala silang information na hawak
galing sa'yo dahil hindi ka dumaan sa agency, hindi isinabit ng agency doon sa database ng mga OFW, yung pangalan mo at yung details na employer mo, at mahihirapan tayo sa pagsagip sa'yo kung ikaw ay maging biktima ng human trafficking doon sa mga bansa na yun. Dahil po doon sa mga nangyayaring balita ngayon doon sa mga bansa na yun, maingat po at mabusisi yung mga immigration officers doon sa mga turista na pupunta ngayon. Kahit hindi doon sa particular bansa na iyon, kung hindi kahit malapit doon sa bansa, katabing bansa, halimbawa ng mga bansa na nababanggit sa balita, ay iingatan ng immigration at mas iistriktuhan yung mga nangyayari. At hindi po natin sila masisisi. Alam ko na magkakaroon ng karagdagang oras sa pila, makaragdagang waiting time doon sa immigration queue. Pero kung ikaw po yung isa doon sa pwedeng maging biktima at mapupunta ka doon sa layer ng pagtatanong ng immigration at malalaman niya na ikaw ay pwedeng maging biktima ng human trafficking, pagpapasalamat nyo po na kahit medyo matagal or kahit na ma-offload ka, kung makikita mo na nasagip ka doon sa kapahamakan at saka doon sa mga bagay na iniiwasan ng immigration na pagdaanan mo or puntahan mo, sinasabi ko po sa inyo na okay pa rin na maghintay ng matagal. Okay pa rin na ma-offload kesa mapunta ka doon sa sitwasyon na yun. At napakarami pong mga documentaries. Yung mga napapanood natin na mga investigative journalism, investigative reports tungkol dito sa human trafficking at saka doon sa mga human smuggling, na iisipin natin siguro yung mga taong walang pinag-aralan o yung mga mababa, yung mga pinag-aralan yung magiging biktima dito. Pero hindi po, nagkakaroon ng kidnapping at nagkakaroon ng mga sapilitan na pagdukot doon sa mga tao na may mga degree or may mga pinagtapusan doon sa, hindi lang sa Pilipinas, kundi doon sa mga ibang bansa. Kaya pabayaan po natin ang immigration na gawin yung trabaho nila, at syempre mas mahigpit, mas inconvenient sa atin. Pero kung hindi naman doon yung destination or yung travel itinerary natin ay wala doon sa mga bansa na yun, just make sure na kompleto po yung documents at saka yung evidence mo bilang turista doon sa ibang bansa. At yung pang-lima at final na tip natin, kung ikaw ay turista at pinaplano mo na lumipad ng ibang bansa, huwag ka munang pumunta doon sa mga bansa na nababanggit doon sa mga balita sa ngayon. Dahil isipin mo na lahat ng mga pupunta doon ay may red flag sa isip ni immigration officer. Lahat ng pupunta sa bansa na yon ay magdadaan sa secondary inspection dahil na-establish na totoo yung mga sindikato, totoo yung nangyayari doon sa mga bansa na yon. Kaya kung may mga options naman, pumunta ka na lang doon sa mga tourist, popular countries at iwasan mo na muna yung pagpunta dito sa mga bansa na ito. Siguro kung meron ka kamag-anak or merong mag-sponsor sa'yo, okay lang. Pero again, dahil pupunta ka at dahil ang travel destination mo ay dito sa mga bansa na yun, i-expect mo na lang na may layer of inspection, secondary inspection at assessment si immigration officer sa'yo. At kung pagdadaanan mo ito, huwag ka maiinis sa kanila dahil ginagawa lang nila yung trabaho nila.